Nananadya ka ba talaga, Oma? Alam mo ba magdamag na hindi nakatulog ang iyong ina? Dahil sa kakahintay sa iyong pesting bata ka? Oh, ano yan? Ang aga-aga, panay ka mura. Mamalasing ka niyan, Omar eh. Yan ang kasagutan sa katanungan mo. Di ba binalaan na kita na huwag magpunta sa lugar na ito? Dahil ang lugar na ito ay sityo ng mga aswang. Naranasan niyo na ba na isinama ka ng iyong kaibigan sa isang okasyon pero siya lang naman ang inimbita? Kumbaga, inaya ka lang niya at sumama ka naman. Aaminin ko, madalas na nangyari sa akin ang maging sabit sa galaan dahil isinama lang ng kaibigan kahit hindi naman ako imbitado. Nang dahil sa isang karanasan na labis kong pinagsisisihan, ay hindi na ako sasama kailanman kapag hindi na imbitahan. Ako po si Omar at ito ang aking kwento. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1996 sa lugar ng San Roque, Trento Agusan del Sur. Magandang araw, Kalakbay. Ako ay tubong Bukidnon. Sa mga panahong ito ay nasa 24 anyos pa lamang ako. Hindi na ako nakapagtapos pa ng kolehiyo dahil nagbubulak-bulak ako noon. Dagdag pa ang kahirapan sa buhay. Kaya mas minabuti ng aking mga magulang na ang mga nakababatang kapatid ko na lang ang pag-aralin. Nalulung ako sa barkada at bisyo, pero hindi naman ako umabot na sumubok sa mga ipinagbabawal na gamot. Alak at sigarilyo ang bisyo ko, Kalakbay. Wala rin akong makuhang permanenteng trabaho. Kung meron man, ay 3 o 4 na buwan lang at kasunod nun ay ang pagiging tambay na. Kapag tambay ka, lahat na rin yata ng mga tambay sa inyong lugar ay magiging kaibigan mo na rin. Madalas rin akong nabubulyawan ng aking ama, gawa nga ng hindi na nga nakakatulong. Panay gala pa ako kung saan-saan. Nananadya ka ba talaga, Oma? Alam mo ba magdamag na hindi nakatulog ang iyong ina? Dahil sa kakahintay sa iyong pesting bata ka? Bakit? Sinabi ko bang hintayin niyo ako? Abay, talagang sinusubukan mo ako ah. Alam nga naman na hindi iyak ang gate para lang makapasok ka kung kailan mo gustong umuwi. Paano kung pasukin tayo ng magnanakaw? May mananakaw ba? Ano bang problema mo? Pagod na kami sa'yo, Oma. Kung sagutin mo kami ng pabalang ganun-ganun na lang, wala ka nang silbi, wala ka pang respeto. Ang tanda-tanda mo na, paalamunin ka pa rin. Aminado ako, Kalakbay. Naging sakit ako sa ulo ng aking pamilya. Gawa ng hindi na nila ako pinag-aral at sumama ang loob ko. Pero kasalanan ko din naman. Kaya galit din ako sa aking sarili. Kapag nagkakaroon ako ng trabaho, ay sinasarili ko lang ang aking sahod. Wala rin akong naiipon. Gawa nga ng nalulong ako sa bisyo. Ang aking mga magulang ay trabahador sa plantasyon ng pinya doon sa Bukidnon. May 2 akong kapatid, babae at lalaki. Kapag binapagalitan ako ng aking ama, ay tahimik lamang ang aking ina. Kung dati ay ipinagtatanggol ako ni inay, dumating na rin sa punto na napagod na rin yata siya sa kakasalo sa mga gawain ko. Isang araw ay isinama ako ng aking kaibigan sa kabilang bayan. Kaarawan daw ng kaibigan ng kanyang pinsan. Sa katunayan, Kalakbay, hindi ko kilala ang may kaarawan, pero sumama pa rin ako. Ni hindi ko nga alam kung babae ba ito o lalaki.
Basta sumama na lang ako, lalo pa at babaha daw ng alak. Ayon sa kaibigan kong si Pulong. Nako, paano yan pre? Wala akong pamasahe. Ang layo pala nun. Naku naman, ako nang bahala sa'yo, Omar. Di ba ganyan tayo kadikit? O sige, basta sinasabi ko sa'yo, wala akong pera. Matapos ang ilang araw, ay nagtungo na nga kami sa kabilang bayan. Sa pagbaba namin ng jeep, ay bigla na lang sumigaw si Pulong ng takbo. Sumunod na lamang ako kalakbay. Inisahan namin ang driver at hindi kami nagbayad ng pamasahe. Pero hindi ko naman alam na yun pala ang plano ng kaibigan ko. Sana pinindutan mo agad ako pre. Hindi yung biglaan. Masaya, di ba? Nagtawanan na lang kami at naglakad na patungo sa bahay ng may kaarawan. Kung baguhan ka at hindi sanay sa pagiging gate crusher, ay talagang mahihiya ka. Gawa nga ng kalasingan, ay doon na kami natulog sa bahay ng kaibigan ng pinsan ni Pulong. Tanghali na akong nakauwi sa aming bahay at nadatnan ko ang galit na itsura ni Itay. At kagaya nga ng inaasahan, sinabon na naman ako ni Itay. Ngunit ang bagay na yon ay normal na lamang para sa akin. Bandang 10:00 na ng gabi nang ako'y bumangon. Nagising naman ako ng mga 6:00 pero hindi ako lumabas ng silid dahil ipagpapatuloy lang ni Itay ang pangbubulyaw sa akin. Kumain ako habang nanonood ng telebisyon. Eksaktong horror movie ang palabas kung saan paborito ko ang mga ganoong palabas. Napapailing at natatawa na lamang ako, imbis na matakot. Ang gagaling talagang gumawa ng kwento ng mga manunulat at bentang-benta naman sa mga tao ang ganitong palabas. Pero naisip ko din, paano kaya kung totoo ang mga aswang? Kung ano-ano na lamang ang naisip ko ng gabing yon. Para bang hinahatak ako ng aking mga paa na gumala at makipag-inuman. Sumilip ako sa labas, tahimik na at sarado na rin ang tindahan. Kaya ipinagpatuloy ko na lamang ang panonood ng telebisyon. Bigla naman akong nagising dahil sa malakas na hampas ng tuwalya sa pagmumukha ko. 4:00 na ng madaling araw, bukas pa ang telebisyon. Mabuti sana kung ikaw ay nagbabayad ng kuryente. Agad ko namang pinatay ang telebisyon na sa mga oras na yon ay wala nang palabas. Nakatulog na pala ako habang nasa sala. Inutusan naman ako ni Itay na magsalok ng tubig. Hindi na lang ako sumagot pa at sinunod agad ang utos niya. Habang ako ay nagsasalok na ng tubig sa may balon sa labas ng bakod namin, ay doon ako nagdadabog at nagmumura. Halos kumawala naman ang kaluluwa ko sa gulat nang biglang lumundag at lumapag si Dadoy sa aking harapan. Madilim pa kasi sa bahaging iyon, kaya hindi ko alam na nagtatago pala siya sa likod ng puno. Magkatabi lang ang bahay namin ng kaibigan kong si Dadoy. Oh, ano yan? Ang aga-aga, panay ka mura. Mamalasing ka niyan, Omar eh. Paano ba naman kasi? Ang dilim-dilim pa pero bulyaw na naman ang inabot ko. Relax ka lang, pre. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin. Pupunta tayo ng Trento. Ano? Ang layo nun, di ba? Ibang probinsya na yun. Tsaka, hindi pa ako nakapunta doon kahit minsan. Yun na nga eh. Paminsan-minsan gumala naman tayo sa ibang probinsya. Malay mo, baka doon ka na makapanloko ng babae. Oo nga no. Ayos yan pre ah. Kailan tayo pupunta doon? Pero teka,
May okasyon ba? Piyesta sa Barangay San Roque. Inaya kasi ako ng dati kong kaklase, nagkita kami kahapon. Sa Makalawa tayo aalis. O sige pre, didiskarte muna ako ng pera. Isang galaan na naman ang pupuntahan ko. Ito na yata ang pinakamalayong lugar ang mapupuntahan ko. Subalit ang problema ko, kung saan ako makakadiskarte ng pera. Tiyak kasi na hindi ako bibigyan ng mga magulang ko. Buong araw ko talagang pinag-isipan kung paano ako magkakapera. Kahit 500 ay ayos na yon. Pagsapit ng hapon, ay inutusan ako ni inay na bumili ng bigas. Doon ako nagtungo sa tindahan ni Aling Maming. May nauna pa sa akin na bumili kaya naghintay muna ako saglit. Habang naghihintay, ay naobserbahan ko na palaging nag-iisa si Aling Maming sa tindahan at nasipat ko din ang lagayan ng kanyang kinita. Hindi ko man ito gawain kalakbay, pero dahil sa kagustuhan kong gumala, ay pinagplanuhan ko ang pagnanakaw sa tindahan ng matandang si Aling Maming. Ang tindahan ng matanda ay nasa palengke. Kapag gabi na ay wala ng katao-tao sa lugar, pero panigurado, hindi naman siguro iiwan ng matanda ang kanyang kinita sa loob ng tindahan habang siya ay nasa bahay. Kaya bago pa ito magsara, ay palakad-lakad muna ako sa palengke. Hindi ako tumambay malapit sa tindahan. Baka mapaghinalaan ako kung manakaw ko na ang pera. Hanggang sa napansin ko na nakikipagkwentuhan ng matanda sa kabilang tindahan. Sa pagkakaalam ko, ay may pinto sa likod ng tindahan ng matanda. Napangisi na lamang ako dahil hindi nakalakang pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan at walang tao sa loob. Malamang, nag-e-enjoy pa ang matanda sa pakikipagkwentuhan. Kita ko na ang lagayan ng kinita niya at sa pagbukas ko nito ay napakaraming pera. Agad kong dinakma ang mga perang papel at mabilis na isinilid sa magkabilang bulsa. Abot langit ang kaba ko, pero kailangan eh. Marahan muna akong sumilip bago tuluyang lumabas ng pinto. Normal lang akong naglakad, tangayang buong araw na kinita ng matanda. Pasensyahan na lang tayo, Aling Maming. Sa araw ng aming pag-alis, ay nagsalok na ako ng tubig at kay inay ako nagpaalam na pupunta kami ni Dadoy sa Trento. Pinigilan ako ni inay pero wala na siyang magagawa dahil nakahanda na akong umalis. Sa kanya ako nagpaalam dahil madali ko lang namang matatakasan si inay. Hindi gaya ni itay, nasasabunin pa ako at malamang ikukulong pa ako sa bahay dahil tiyak hindi talaga yon papayag. Iniwan ko si inay na puno ng pag-aalala ang kanyang itsura. Halos buong araw din ang biniyahe namin ni Dadoy ng bus papuntang Agusan del Sur. Pagdating doon, sumakay pa kami ng jeep papuntang San Roque. Hindi naman ako ng problema sa pera dahil mahigit 3,000 ang nasimot ko kay Aling Maming. Malaking pera na yon dati. Sa pagdating namin sa lugar, ay kapansin-pansin na ang paghahanda ng mga tao sa darating na kapiyastahan na gaganapin sa darating na ikalawang araw. Sinadya namin na agahan ang pagpunta doon upang makagala at syempre masulit namin ang lugar. Minsan lang to at napakalayo pa. Dumating kami sa bahay ng kaibigan ni Dadoy na itago na lang natin sa pangalan na Darwin. Mabait naman ito pati ang pamilya niya, kaso lang mukhang nerd si Darwin. Hindi ko maisip na may kaibigan si Dadoy na sobrang taliwas sa pag-uugali namin.
Mabuti naman at napasyal kayo dito, Dadoy. Welcome nga pala sa lugar namin. In fairness, Kalakbay, mukhang may sinabi ang pamilya ni Darwin. Maganda at malaki ang bahay. Nag-iisang anak pala siya. Ang kanyang mga magulang ay nagmamay-ari ng malawak na nyogan. At pagkatapos pala ng high school, ay sa Cebu na ito nag-aral. Dating taga Bukidnon sila Darwin, pero malayo sa aming lugar. Nalipat sila sa San Roque, gawa nga ng pinamanang lupain ng kanyang lolo. May mga kamag-anak na rin sila na naroon. Bilang sanay naman ako sa ganito, hindi na ako masyadong nahiya. Pare-pareho lang naman ang dahilan kung bakit kami narito. Ang lumantak ng maraming pagkain at lalaklak ng maraming alak. Matapos ang maikling pag-uusap, ay sinamahan na kami ni Darwin sa isang kwarto na nasa ikalawang palapag ng bahay. Pre, sa lahat ng napuntahan ko, ito yata ang pinakamagandang kalagayan natin. Para tayong VIP. Oo nga, Omar. Di ko nga inaasahan na ganito pala ang buhay ng dati kong kaklase. Matapos ang aming hapunan, ay nagyaya si Dadoy na gumala sa perya. Pumayag naman si Darwin, ngunit hanggang alas 9 lang daw. Siyempre, hindi namin sinunod ang oras na ibinigay ni Darwin. Paulit-ulit na nagyaya si Darwin na umuwi na. Mukhang aligaga na siya at balisa. Pagsapit ng alas 10:30 ng gabi, ay ako na mismo ang namilit kay Dadoy. Mukhang hindi na talaga maganda ang mood ni Darwin sa gabing yon. Habang nasa kwarto na kami, ay hindi pa ako dinalaw ng antok. Kaya lumabas muna ako at binuksan ang bintana upang magpahangin. Nais ko sanang manood ng telebisyon sa baba, pero nakakahiya naman. Nagpalingalinga muna ako kung may tao pa bang gising. Kinuha ko ang aking yosi at nagpausok sa may bintana. Mag-aalas 12 na ng mga oras na yon. Tahimik at wala ng tao sa kalsada. Hanggang sa may nasipat akong isang babae na naglalakad. Kitang-kita ko yun dahil napakaliwanag sa kalye nila Darwin. Sa tindig nito ay masasabi ko na isa itong dalaga, ngunit nakatakip ang mukha ng balabal. Nang tumapat na ito sa bahay, ay bumagal ang lakad ng babae at lumingon sa akin. Ibinaba niya ang balabal at isang kaakit-akit na dilag ang aking nasilayan. Mukhang alam yata niya na nakatingin ako kaya bahagya siyang ngumiti. Kumaway naman ako at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Nais ko sanang lumabas ng bahay, kaso lang nakalayo na ang babae. Tumatak agad sa utak ko ang taglay niyang ganda. Kinabukasan ay tinanong ko si Darwin kung may kakilala siya sa lugar na magandang babae. Sumimangot at umiling lang si Darwin. Siyempre, ano pa ba ang aasahan mo sa isang nerd? Sinabi ko na lang kay Dadoy ang aking nakita kagabi. Naging interesado din siya, pero binalaan ko siya na ako ang nauna. Hindi naman sa pagmamayabang, pero mas lamang ako sa itsura kumpara kay Dadoy. Besperas na ng piyesta sa araw na yon. Dumadami na ang mga tao. Nag-iiyakan na rin ang mga baboy sa likod bahay dahil isa-isa na itong kinakatay. Dahil sa wala akong magawa sa araw na yon at tutok na tutok sa telebisyon si Dadoy, ay nagpasya akong manood sa pagkakatay ng mga baboy sa likod.
Batid ko na hindi pala kaibigan ng dalawang lalaki na kumakatay ng baboy. Dahil hindi man lang ito ngumiti ng aking batiin. Parang mga galit sa mundo. Titig na titig ako sa matatalas na kutsilyong ginamit nila sa pagkatay ng baboy. Mukhang bihasa na sa ganoong larangan ng mga ito. Paniguradong mga matador ang dalawang lalaki. Maya-maya pa ay dumating ang ama ni Darwin. Nagtanong ito kung bakit nasa likod bahay ako nakatambay. Tumugon naman ako na nanonood lang sa pagkatay ng baboy. Inaya naman niya akong kumain o magmeryenda man lang. Ilang saglit pa ay tumungo na ako sa sala. Hindi pa rin tapos ang pinapanood nilang pelikula, pero hindi naman ako nagka-interes doon dahil ilang beses ko na yung napanood. Nagtungo na lamang ako sa labas ng bahay at doon sa beranda tumambay habang nagyoyosi. Tigang na talaga ang lalamunan ko sa alak. Nakakahiya naman kasi na uminom kung kami lang dalawa ni Dadoy. Marami kasing kamag-anak sila Darwin na nasa bahay. Hihintayin ko na lang na mabuksan ang 5 karton ng alak. Habang ako'y nagyoyosi, ay nasipat ko na naman ang babaeng nakita ko kagabi. Alam kong siya iyon dahil sa balabal na kulay itim na may nakaburdang puting bulaklak. Agad na akong lumabas ng gate at sinundan ng babae. Napakaganda talaga ng katawan niya at napakaputi pala nito. Kita ko kasi ang binti nito dahil nakapalda ng maiksi. Sa kakasunod ko sa babae ay hindi ko na namalayan na hindi na pala sementado ang dinadaanan ko. Wala na ring mga kabahayan at puro talahiban na lamang. Hanggang sa tumungo ang babae sa kakahuyan. Naisip ko na baka doon nakatira ang babae. Ewan ko ba kalakbay, pero parang nahahalina ako sa pagsunod sa kanya. Kahit sinasabi ng utak ko na hindi ko na alam ang lugar na to. Isa lang akong dayo at baka maligaw ako at mawala sa lugar. Mga sinasabi ng utak ko na aking binaliwala, makausap at makuha ko lang ang pangalan ng magandang dilag. Patuloy pa rin ako sa pagsunod sa babae hanggang sa may lumabas mula sa gilid ng daan na isang matandang lalaki. Nagulat ba kita, iho? Nako, pasensya ka na. Hindi kita namumukhaan, dayo ka ano? Opo lolo. Kaibigan po ako ni Darwin, yung may malaking bahay. Oo, kilala ko ang pamilya nila. Pero ano ang ginagawa mo dito sa may kakahuyan? Wala naman po. Namamasyal lang po. Ako nga pala si Jepoy. Diyan lang ako nakatira. Ako naman po si Omar. Nako, iho. Huwag kang mamamasyal mag-isa kung wala kang kasamang taga rito. May mga nakatira pa ba doon? Aba, oo. Doon nga ako nakatira sa sityo. Pero sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang puntahan ang lugar na iyon. Dahil para sa binatang kagaya mo, hindi ka malilibang doon. Gawa nga ng aming pag-uusap ni Lolo Jepoy, ay nawala na sa paningin ko ang babae. Hindi ko natuloy na sundan ito. Bumalik na lamang ako ng bahay. Habang naglalakad, ay nanghihinayang ako. Pagkakataon ko na sanang malaman kung saan nakatira ang babae. Sayang naman kung umalis kami sa lugar nang hindi man lang ako nakaranas ng taga-ibang probinsya. Hindi kasi naging maganda ang reputasyon ko sa mga babae sa aming lugar. Kaya hirap na akong makakuha pa ng babae. Samantala, sa aking pagdating ay sinalubong ako ni Dadoy. Pormado na ito at basa pa ang buhok.
Niyaya niya akong mamasyal. Sinabi ko naman na maliligo muna ako at mag-aayos. Sa pagbaba ko ay nadatnan ko na nag-uusap sina Dadoy at si Darwin. Huwag naman kayo magpagabi masyado. Umuwi kayo ng alas 8 para sa hapunan. Nako Darwin, huwag niyo na kaming hintayin. Maghahanap na lang kami ng makakainan sa labas. Bahala kayo, basta huwag masyado magpagabi. Hindi ko kayo masasamahan dahil tutulong pa ako dito sa paghahanda para bukas. Sa aming pamamasyal ay nadaanan namin ang isang bahagi na may nakabakod ng mga dahon ng niyog at maraming pailaw. Isang diskuhan ang magaganap sa gabing yon. Tila nagsanib puwersa ang mga utak namin ni Dadoy at nagngitian na lamang kami. Nang sumapit ang gabi ay naghanap na kami ng karinderya. Subalit sarado na ang mga ito. Kaya lumantak na lamang kami ng tinapay at soft drinks. Hindi na kami nagka-interes sa perya dahil sa diskuhan na nakatuon ang aming pansin. Sa dami ba naman ng tao, tiyak may makikilala kaming mga babae. Alas 8 ay sinimulan na ang tugtugan. Bukas ito sa lahat. May mga mesa, pero makakaupo ka lang doon kung bibili ka ng inumin sa mga tinayong tindahan sa gilid. May mga mesang pag-aari ang bawat tindahan doon. Agad na kaming bumili ng alak upang makapwesto. Ilang minuto lang ay napuno na ang mga mesa. May mga babae na rin kaming nasisipat ng aking kaibigan. Tila mailap sa amin ang mga babae, pero mababaw pa naman ang gabi at mahaba pa ang oras. Tiyak na may mabibingwit din kami. Nang sumapit ang alas 9:30 ng gabi, nakita ko na naman ang babae. Nasa kabilang bahagi ito ng kalsada. Nakatayo at nakabalabal pa rin, pero hindi na natakpan ang muka. Tila nakatingin ito sa diskuhan. Pare, tingnan mo ang babaeng yon. Doon sa labas. Siya ang sinasabi ko sa'yo. Maganda ba yan, pre? Madilim eh. Oo pre, ang ganda niyan. Teka lang, lapitan ko lang. Sa paglabas ko ng diskuhan, ay alam ko na nakita niya ako. Bago pa man ako makalapit, ay umalis na ang babae. Agad ko naman siyang sinundan. Mabilis naman itong naglakad na tila ba'y nagpapahabol pa sa akin. Napangisi naman ako dahil kapag naabutan ko ang babaeng ito ay hindi ko na siya pakakawalan pa. Batid ko natutungo na naman siya sa direksyon sa may kakahuyan. Nadaanan ko pa nga ang bahay nila Darwin. Maraming tao sa kalye at patuloy pa rin ako sa pagsunod sa kanya hanggang sa may nabangga akong tao na nakasalakot. Naku, pasensya na po Lolo Jepoy. Ikaw po pala yan. Ayos lang ako, iho. Bakit ka ba nagmamadali? Wala naman po. Hindi ko lang kayo napansin. Tumingin ako sa unahan, ngunit nawala na naman ang babae. Sa susunod ay mag-iingat ka. Sige po Lo. Napurnada na naman ang binabalak ko. Lagi na lang pahamak ang matandang yon. Naglakad na lamang ako pabalik sa diskuhan at inaya ko na si Dadoy na umuwi. O ano, Oma? Hindi ka naka-score o nasampal ka? Wala. Hindi ko nahabol. Pahamak kasi ang matandang yun eh. Sinong matanda? May nabangga kasi ako sa kakahabol ko sa babaeng yon. Ganun naman pala eh. Maganap na lang tayo dito. Nawalan na ako ng gana, umuwi na lang tayo. Baka nangingisay na ang kaibigan mo sa kakaisip kung nasa na tayo. Pagdating namin sa bahay nila Darwin
Abalang-abala ang mga tao doon. Pero ang ibang kamag-anak ay nag-iinuman na at agad naman kaming umupo nang yayain kami. Nag-inuman kami sa bakuran hanggang sa nasipat ko ang babae sa tapat ng bahay at nakaharap. Siniko ko si Dadoy at itinuro ko sa nguso ang babae. Sumenyas ako na lalapitan ko muna. Habang papalapit ako, ay batid ko ang maganda niyang ngiti. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Agad akong nagpakilala sa kanya at siya din sa akin. Ang pangalan pala niya ay Magdalena. Makalumang pangalan, pero bagong-bago para sa akin ang kagandahan niya. Yung tipong hindi ka magsasawang tingnan. Maya-maya pa, inaya ako ni Magdalena na maglakad-lakad. Hanggang nagawi na kami sa bukana ng kakahuyan. Sa mga oras na yon, ay kalahati na ng aking diwa ay naangkin na ng espiritu ng alak. Hinawakan niya ang aking kamay at inaya niya ako na magpunta sa dako paroon. Bilang isang binata kalakbay, sino ba ang hindi mahahalina sa napakagandang babae at inaya kang magpunta sa lugar kung saan kayo lang dalawa? Hindi ko alintana ang dilim ng aming daanan. Habang naglalakad kami, ay tumatawa ng mahina si Magdalena at talagang nakakatawag pansin ang kanyang boses. Hanggang sa nakarating kami sa isang bahay na gasera lamang ang ilaw. Inaya niya akong pumasok sa loob at sa aking pagpasok ay tumambad sa akin ng dalawang matanda na nakaupo sa mesa na tila naghahapunan. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Halos hindi ako makapaniwala dahil iba ang itsura niya kumpara sa mga magulang nito. Pinaupo niya ako katabi ng kanyang ina at niyayang kumain. Namangha ako dahil sa 3 putaheng ulam na sa itsura pa lang ay nakakatakam na. Hindi ko na pinairal ang hiya, basta lumantak na lang ako. Sabay kaming 4 na nagsalo-salo sa napakasarap na pagkain. Maya-maya pa ay nagutos ang kanyang ama na si Mang Gaston na kumuha ng tubig, baka daw mabulunan ako. Napakabait naman pala ng mga magulang ni Magdalena dahil sila na mismo ang naglagay ng pagkain sa aking plato. Nagpatuloy ang aming kainan hanggang sa may kumatok sa pinto at kilala ko ang boses na yon. Gaston, maaari bang ibalato niyo na sa akin ang batang yan? Agad na tigilan silang 3 at nagtayuan. Nagtataka ako kung bakit titig na titig sila sa pinto na animoy nag-aabang sa kalaban. Lumapit sa pinto ang ama ni Magdalena, ngunit hindi ito binuksan. Bagkus ay nakipag-usap ito kay Lolo Jepoy. Huwag ka nang makialam dito, tanda. Nandito na siya. Pagmamay-ari na namin siya. Gaston naman, alam mo naman na galit ako sa mga ganyang gawain. Sabing huwag kang makialam. Alam kong may nabiktima na naman kayo. Naaamoy ko ang laman ng tao. Patuloy pa rin sa pagmamatigas si Mang Gaston habang ako ay nagtataka sa pinag-uusapan nila. Hanggang sa may lumusot na talim ng karit sa dingding. Napaatras silang 3. Sa paghugot ng karit, sumunod naman ang pagsipa ni Lolo Jepoy sa pinto. Omar, pumunta ka dito. Utos ni Lolo Jepoy habang hawak-hawak ang karit. Agad naman akong tumayo at lumapit sa matanda. Lolo Jepoy, ano po bang nangyayari? Mga aswang ang mga yan.
Pagsisisihan mo ito, tanda. Pagsisisihan mo. Bakit di ka sumugod, Gaston? Halika at nang matapos na ito. Nanggigigil na si Mang Gaston. Ngunit nakapagtatakang umatras sila ng dahan-dahan. Lumabas na rin kami ng bahay. Dinala ko ng matanda sa kanyang bahay. Panay-usisa naman ako kung bakit niya nasabing aswang ang pamilya ni Magdalena. Hindi siya tumugon, bagkus pinainom niya ako ng langis na nakalagay sa maliit na grapa. Makalipas ang ilang segundo ay humilab ang aking tiyan at sumuka ako ng sumuka. Laking gulat ko na lang dahil sa mga isinuka ko. May mga nakita akong putol-putol na mga daliri ng tao. Yan ang kasagutan sa katanungan mo. Di ba binalaan na kita na huwag magpunta sa lugar na ito? Dahil ang lugar na ito ay sityo ng mga aswang. Nang matapos kong isuka ang mga kinain ko, ay pinahiga ako ni Lolo at pinahira ng langis ang aking tiyan. At dito na siya nagkwento. Ayon sa kanya, ang una at pangalawa naming pagkikita ay puro niya iyon sinadya upang mapigilan niya akong sumunod kay Magdalena. Inamin niya sa akin na isa siyang albularyo. Natanong ko naman kung bakit dito siya nakatira sa lugar ng mga aswang. Ayon kay Lolo Jepoy, wala kahit isang aswang na nakatira sa sityo. Mapayapa at magkakaibigan ang lahat ng mga taga rito. Hanggang isang araw ay umalis siya sa lugar upang bumisita sa mga kamag-anak sa malayong lugar. Kaso, nawili siya doon ng husto dahil ilang taon na rin niyang hindi nakakasama ang mga ito. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa sityo ay nag-iba na ang lahat. Tila binalot ng kadiliman ang buong lugar. Ang mga dating kaibigan ay nag-iba na at lahat ay naging aswang. Hindi mapigilan ng matanda ang maawa sa mga ito dahil alam niya na nayanggaw at nabiktima lamang ito ni Gaston. Bigla na lang nagkaroon ng isang pamilya sa lugar nang siya'y dumating at iyon ang pamilya ng aswang na si Gaston. Ayaw niyang umalis sa lugar dahil kahit papano ay napipigilan pa niya ang pambibiktima ng mga ito. Mas maiging nasa mismong pugad siya ng mga aswang para alam niya ang mga nangyayari. Matapos ang ilang oras, ay inihatid ako ni Lolo Jepoy hanggang sa kalsada. Dito ay ligtas na raw ako. Sa aking pag-uwi, ay nag-aalalang sumalubong sa akin sina Dadoy at pamilya ni Darwin. Hindi ko naman masabi sa kanila ang totoo. Baka hindi sila maniwala o pagtawanan lang nila ako. Kaya sinabi ko na lang na natagalan ako sa perya. Sa pagpasok namin ng silid ni Dadoy ay hindi siya naniniwala sa aking sinabi kanina. Duda niya na magkasama kami ni Magdalena at may nangyari na sa aming dalawa. Pare, magiging ganito ba ang itsura ko kung totoo yung pinagsasabi mo? Oo, magkasama nga kami ni Magdalena. Pero iba ang nangyari. Bakit? Ano ba talaga ang nangyari? Ewan ko kung maniniwala ka sa akin, pre. Pero aswang si Magdalena, pati pamilya niya. Mabuti na lang at iniligtas ako ni Lolo Jepoy. Yung matandang minsan kong binanggit sa'yo. Teka lang ha, parang di kita mahabol yan. Aswang ang pamilya ni Magdalena. Omar naman, akala ko ba yosi at alak ka lang? Pati ba naman damo o pulbos dinadali mo rin? Ewan ko sa'yo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Matulog na nga lang tayo, Omar. Baka bukas magbago ang ikot na utak mo. Inaasahan ko na
na ganito ang reaksyon ni Dadoy, hindi ko naman siya masisisi. Dahil kahit ako dati ay pinagtatawanan ko lang ang mga kwentong aswang. Sumapit na ang araw ng kapiyastahan. Kahit papano ay hindi na sumasagi sa isip ko ang aking karanasan at naranasan kay Magdalena. Matapos ang tanghalian ay nilatag na ang mga inumin. Sa wakas ay mapapawi na rin ang uhaw na ilang araw ko nang tinitiis. May mga bisita pa na dumating at ang ilan sa mga kababaihan ay sinamahan kami sa mesa at uminom rin sila. Kaya naman enjoy na enjoy ako sa araw na yon. Lalo pa na may nagkakagusto sa akin. Mukhang hindi ako aalis sa lugar na talunan. Pagsapit ng gabi ay nagkayayaan kaming mamasyal. Ang pangalan ng babae ay si Elena. Isang liberated na babae. Samantalang si Dadoy ay may kapareha din. Hanggang sa nagwika si Elena, napagod na raw siya at gusto na niyang magpahinga. Tumaginting naman ang tenga ko sa narinig. Alam kong may ibang gusto si Elena, kaya nagsabi ako na dayo lang ako sa lugar at wala akong alam na pwede naming pagpapahingahan. Bumulong sa akin ang dalaga at sinabing may alam daw siyang lugar. Sumenyas na ako kay Dadoy at nakuha naman niya agad ito. Dinala niya ako sa isang malaking bahay. Na ayon kay Elena, bahay daw iyon ng kanyang pinsan at may silid doon kung saan kami pwedeng magpahinga. Nagtaka ako kung bakit napakatahimik sa lugar. Tugon naman ni Elena, nasa kabilang baryo na daw kami at hindi iyon kasali sa piyesta. Pagbukas ng pinto ay tumambad sa akin ang dalawang lalaking matador. Bigla akong tinulak ni Elena sa loob at isinara niya ang pinto. Agad akong hinawakan ng dalawang lalaki habang si Elena ay sa isang iglap ay nawala ang kalasingan. Ang mga matador na daw ang bahala sa akin at pumasok na siya sa isang silid. Mga kuya, di ba kayo yung matador sa bahay nila Darwin? Ano pong gagawin niyo sa akin? Oo, kami nga yun. Ang mga ngatay. Hindi ako makapalag sa lakas ng dalawa. Dinala nila ako sa basement ng bahay at tumambad sa akin ng ilang mga tao na nakakulong. Puno ng bugbog ang katawan at kitang-kita na pinahihirapan ang mga ito. Nagmamakaawa na ako, napakawalan, pero hindi na nagsalita ang mga lalaki. Inilagay nila ako sa isang kulungan na may nakaupo sa sulok na isa pang lalaki na hindi ko mawari kung buhay pa ba o patay na. Hindi kasi siya gumagalaw. Madungis siya at puno ng sugat ang katawan at nakapikit. Sinubukan ko itong kausapin at mabuti naman ay gumalaw na ito. Manong tanda, ano pong lugar to? Bakit tayo nandito? Impyerno. Nandito tayo sa impyerno. Po? Ano ang gagawin nila sa atin? Bakit maraming nakakulong dito? Maswerte ka dahil bata ka pa. Pero malas mo. Dahil mas inuuna nila ang mga kagaya mong bata at sariwa. Aswang. Mga aswang sila. Aswang? Ayoko pa pong mamatay. Ano ba to? Kagabi lang nasa bahay ako ng aswang. Tapos ngayon, aswang na naman. Ano bang lugar to? Kung nais mo pang mabuhay, ngayon pa lang,
mag-umpisa ka ng magbungkal. Inikot ko ang aking paningin. Napansin ko na matibay ang kulungan, ngunit nakapatong lang ito sa lupa at nakadikit sa kisame. Sinubukan kong bungkalin ang lupa at napansin ko nga na kung magagawa kong maghukay ng malaki ay makakalabas ako. Gamit lang ang aking mga kamay ay pinilit kong maghukay sa lupa. Kamusta, Omar? Na-miss mo ba ako? Mang Gaston, parang awa niyo na po. Pakawalan niyo na ako. Pasalamat ka, gusto ko ng anak ko. Kaya mabubuhay ka pa ng ilang araw. Pakiusap, parang awa niyo na po. Maawa na kayo sa akin. Subalit umalis lang ang aswang habang tumatawa. Habang ako naman ay nawawalan ng pag-asa. Muli kong ipinagpatuloy ang paghuhukay hanggang sa naging sapat na ito upang ako'y makalabas. Inaya ko ang matanda na mauna na siyang lumabas, ngunit tumanggi ito. Huwag mo na akong isipin. Iligtas mo na ang sarili mo. Hindi na rin ako magtatagal. Kung ayaw niyo po, sige po. Bahala na kayo. Pinilit kong inilabas ang sarili sa butas hanggang sa nagawa ko na nga ito. Marahan akong naglakad at naghanap ng malalabasan. Umiiyak ang mga taong nakakulong at humihingi ng tulong. Nais ko man silang tulungan, pero matatagalan lang ako. May nakita akong hagdan at marahan ko itong inakyat. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto hanggang sa nakalabas na ako. Tumakbo na ako nang makita ko ang pintong pinasukan ko kanina. Subalit sa aking pagbukas ay bumulaga sa akin si Magdalena. Napaatras ako at nagmamakaawa na palayain na niya ako. Ngumisi si Magdalena at marahang lumapit sa akin. Ikinapang niya ang kamay sa aking leeg hanggang sa maselang parte ng aking katawan. Bumulong siya sa akin at nagbigay ng kondisyon. Palalayain lamang daw niya ako kapag makikipagsiping daw ako sa kanya. Nais niyang magkaroon ng anak mula sa akin. Naku naman, Magdalena. Wag naman. Maraming iba dyan. Bakit ako pa? Umangil ang aswang sa sinabi ko at inilabas ang matatalas na kuko. Sa takot ko ay pumayag na ako sa kanyang gusto. Dinala niya ako sa isang silid at may pinaamoy sa akin at lahat ng sinasabi niya ay ginagawa ko na. Nasa kamalayan ako kalakbay, ngunit tila nahipnotismo ako sa pinaamoy niya. At nangyari nga ang nais ng babaeng aswang. Nang matapos na kami, ay itinuro niya sa akin ang pinto at nagwikang malaya na raw akong makakaalis. Agad naman akong nagmadali na lumabas ng bahay. Sa tanang buhay ko, iyon na yata ang pinakamabilis na pagtakbo na ginawa ko. Hanggang sa nakasalubong ko si Lolo Jepoy at doon ko inilahad sa kanya ang lahat. Pinatago niya ako sa likod ng puno at huwag daw akong umalis doon. Nagtungo ang matandang albularyo sa malaking bahay habang may hinugot siya sa kanyang bewang na parang latigo. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig ako ng mga sigawan sa loob ng bahay. Hanggang sa nakita ko ang isang matador na lumabas ng bahay. Hawak nito ang balikat na may tumatagas na dugo. Mabilis itong tumakbo palayo ng bahay. Sa ilang minuto pa ay nakita ko naman na lumabas si Magdalena.
Mabilis itong naglakad palayo ng bahay hanggang sa bigla itong nagpalit ng anyo. Nagkaroon ito ng pakpak at pumangit ang itsura. Lumipad si Magdalena na animoy napakalaking paniki. Maya-maya pa ay lumabas na din si Lolo Jepoy sa bahay. Sugatan ito at agad ko naman siyang sinalubong. Lolo Jepoy, ayos lang ba kayo? May sugat po kayo? Huwag mo na akong alalahanin, Omar. Malayo sa bitoka ito. Yung ibang aswang, nakatakas po. Alam ko, may araw din sila sa akin. Mabuti pa't ihatid na kita sa bahay ng kaibigan mo. Sa di kalayuan ay huminto kami ni Lolo Jepoy. Pinayuhan niya ako na mag-ingat sa pupuntahang lugar at sa taong sasamahan. Mauna na raw ako at uuwi pa siya upang gamutin ang sugat sa kanyang bisig. Halos pasikat na ang araw nang ako'y makarating sa bahay nila Darwin. Ang katiwala na nila ang nagbukas ng gate. Tinanong ko naman kung nasaan ang mga tao. Ayon sa katiwala, bagsak na daw lahat gawa ng kalasingan. Pati raw si Dadoy ay binuhat na raw papunta sa kwarto kagabi. Sa pagpasok ko ng kwarto ay nadatnan ko nga si Dadoy na mahimbing na natutulog. Habang ako ay dumiretso na sa banyo upang maligo. Hindi ko lubos maisip na nakipagsiping ako sa isang aswang kapalit ng aking kalayaan. Labis kong pinagsisisihan ng pangyayaring yon. Tila ba karma sa mga babaeng niloko ko at ginamit ko lang noon. Nais ko na sanang umuwi sa araw na yon. Ngunit inintindi ko na lamang ang kalagayan ni Dadoy. Hindi na rin ako nakatulog pa. Kaya nagkape na lamang ako habang nasa beranda ng bahay. Maya-maya pa ay lumabas na si Darwin. Tinanong niya ako kung nasaan ako buong gabi. Wala akong pakialam kung maniniwala sa akin si Darwin o hindi. Basta nais kong ilahad ang nangyayari sa kanilang lugar. Ngunit may isang bagay na hindi ko inamin kay Darwin. Ang pakikipagtalik ko sa aswang. Tumugon naman si Darwin na may usap-usapan nga tungkol sa isang sityo na pinamumugaran daw ng mga aswang. Pero wala namang magpapatunay na totoo ang mga kwento. Ayon pa kay Darwin, hindi naman daw nambibiktima ang mga aswang ng kapitbahay o malapit sa kanilang tirahan. Malamang, mga dayo ang binibiktima nila. Hindi pa naman daw siya ganun katagal sa lugar nila, kaya hindi raw niya kilala ang albularyong si Jepoy. Tanghali na nang magising si Dadoy. Nakikiayon na lamang ako sa mga kalokohan niya. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras na sabihin sa kanya ang totoo dahil hindi naman ito maniniwala. Pagsapit ng gabi, inihanda na namin ni Dadoy ang mga gamit para sa biyahe kinabukasan. Matapos nito ay tumambay uli ako sa bintana dahil hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Hanggang sa muling nagpakita sa akin si Magdalena. Tumayo ito sa tapat ng bahay. Nakangiti habang hinihimas ang kanyang tiyan. Tila nakakaloko ang mga ngiti niya sa akin. Para bang sinasabi niya na tangan niya sa kanyang sinapupunan ang aking anak. Galit na mukha ang ipinakita ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala na naisahan ako ng isang aswang. Marahang naglakad palayo si Magdalena. Pumasok na rin ako sa kwarto at pinilit ang sarili na makatulog. Kinabukasan ay nagpaalam na kami sa pamilya ni Darwin. Nagpasalamat naman ng gusto si Dadoy
samantalang ako ay ngumingiti ng bahagya. Nagtagpo ang tingin namin ni Darwin. Batid ko na naiintindihan niya kung bakit ganon ang aking reaksyon. Sa wakas, uuwi na rin tayo. Salamat sa napakasayang karanasan ko dito sa lugar. Di ba, Omar? Isinusumpa ko ang lugar na ito, Dadoy. At kahit kailan, hindi na ako sasama sa'yo. Oh, anong nangyari sa'yo? Akala ko ba nag-enjoy ka? Mga aswang ang nandito. Nasa sayo kung tutuparin mo yung pangako mo sa pamilya ni Darwin na babalik ka pa dito sa susunod na taon. Dahil ako, hindi na. Tahimik lang ako sa buong biyahe namin, pabalik sa Bukidnon. Labis kong pinagsisisihan ng lahat. Nagawa ko pang magnakaw para lang sa biyaheng ito. Napagtanto ko ang lahat ng aking mga kamalian at nangako sa sarili na babaguhin at aayusin ko na ang buhay ko. Hindi muna ako dumiretso sa bahay pagdating namin. Ninais kong mapag-isa. Hindi naging maganda sa akin ang epekto sa aking mga naranasan. Gabi na nang dumating ako sa bahay. Hindi ako kumatok sa pinto. Bagkus ay umupo lang ako sa beranda habang naririnig ko ang masayang usapan ng aking pamilya habang naghahapunan. Biglang tumulo ang aking mga luha. Doon ko lang naisip na pwede pala akong sumaya kasama ang aking pamilya. Sa pagpupumilit na makahanap ng kasiyahan sa ibang tao, ay naging banta pa ito sa aking buhay. Hinahanap ko ang kaligayahan pero nasa sariling pamilya ko lang pala. Hiyang-hiya ako sa aking mga magulang. Nang bumukas ang pinto at nakita ko si inay, agad akong napayakap sa kanya at humingi ng tawad. Hinaplos niya ang aking likod at pinatahan. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil nakabalik akong maayos at ligtas. Dumating na pala ang gusto ko ah. May lakas ka pa ng loob na bumalik. Susuway na sana ni inay si Itay, ngunit nagsalita na ako. Patawarin niyo po ako, Itay. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Aba, mukhang maganda ang dulot sa inyong bakasyon. Bakit? Bumaba ba ang Diyos kung saang impyerno ka manggaling at naging mabait ang lahat ng demonyo? Nakakatuwa ka naman. Hindi na lamang ako sumagot pa. Naiintindihan ko naman ang aking ama. Sa mga lumipas na araw ay pinilit kong maging mabuting anak. Sa kabila ng mga pambubulyaw ni Itay. Isang araw ay inutusan ako ni inay na bumili ng bigas. Naalala ko na may malaking kasalanan pala ako kay Aling Maming. Kaya binalak ko na lang na sa iba na lang bumili. Nadaanan ko ang tindahan ng matanda pero nakasarado na ito. Nagtanong naman ako sa mga tao sa palengke at laking gulat ko na lamang sa aking nalaman. Dinamdam pala ni Aling Maming ang nakulimbat niyang kita. At dahil may sakit na pala ito sa puso, ay inatake ito at namatay. Ganoon na lamang ang naramdaman kong pagkagilty dahil ako pala ang naging dahilan ng kamatayan ng matanda. Parang may bumara sa aking lalamunan nang nalaman ko yon. Mabilis na akong umuwi ng bahay. Nagpaalam naman ako kay inay na may nakalimutan akong bilhin sa palengke, kaya babalik muna ako. Pero ang totoo, nagpunta ako sa bakanting lote at doon ko ibinuhos ang nararamdaman. Lumuhod ako sa lupa at umiyak habang humihingi ng tawad kay Aling Maming. Pinagsasampal ko ang aking sarili dahil sa galit.
Habang nakasubsob ako sa lupa ay may narinig akong kaluskos. Marahan akong tumayo at inilibot ang paningin sa buong lugar. Nakarinig ako ng mahinang pagtawa at pamilyar sa akin ang boses na yon. Kay Magdalena. Kumabog bigla ang aking dibdib nang narinig ko na naman ang tawa nito na tila sa lahat ng direksyon nagmula. Tama na, Magdalena. Tigilan mo na ako. Tama na. Tumakbo na ako ng mabilis habang tinatakpan ng tenga. Gayunpaman, sinikap ko na ayusin ang buhay ko. Maswerte naman na natanggap ako sa isang panaderya bilang tagamasa. Mabuti na iyon kahit maliit ang sahod kesa buong araw lang akong nakatambay. Sa paunti-unti ay bumait na rin si Itay sa akin. Nagpakabuting kuya at anak ako sa aming pamilya. Sobrang kabaligtaran sa dating ako. Iniwasan ko ang lahat ng mga kaibigang walang magandang impluwensya sa akin. Isang gabi, habang nakasakay ako sa tricycle, ay may nakita ako sa gilid ng aking mata na isang babaeng nakabalabal pero may karga itong sanggol. Agad akong napalingon pero wala naman akong nakita. Sumagi sa isip ko, si Magdalena. Hindi imposibleng nagkaanak kami. Pero tiyak ako na ang anak namin ay isa ring aswang. Lumipas ang maraming taon. Sumasagi pa rin sa isip ko ang nangyari sa San Roque, lalo na ang posibleng anak ko sa aswang na si Magdalena. Subalit isinumpa ko na sa sarili na hindi na babalik sa lugar na yon, lalo na sa lugar ng albularyong nakatira sa sitio ng mga aswang. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na maging kontento tayo sa buhay. Imbis na tumulong sa magulang, ang ilan sa atin ay nagre-rebelde pa dahil hindi nasunod ang kanilang gusto. Isang aral din ito sa mga taong ginagawang libangan ng pag-ibig. Sino kaya ang matatahimik kapag nalaman mo na nagkaanak ka sa isang aswang?